Libong taong lingsi. Putna, ang laso na ina ito. Lalong tumitindi. Sabi ng guro ko, maliban kung makakahanap ako ng katawang purong yang. Wala nang lunas ang laso na ito. Ah, pero saan ako maghahanap? Ng katawang purong yang na iyan? Hindi naman ito mahulog sa langit, no? Ha? 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 Hoy, gising. Mahina at hindi regular ang pulso. Totoo, mailason at malubhang sugat. Katawang purong yang pala? Narinig kaya ng langit? Ang pagmamakaawa ko. Medyo pangit lang ang itsura. Iligtas mo ako agad. Nandito pala kayo, putnang bata. Ibigay mo sa akin yung bulag sa sahig. Papalayain ka ni Lolo ngayon. Huwag kayong lumapit. Kung lalapit pa kayo ng 2 hakbang, magsusubsob kayo at mababali ang ngipin nyo. Hoy, batang yan. Sino ang tinatry mong lokohin? Ah. Ah. Ngipin ko. Ayaw ninyong makinig. Ako pa naman ay may binasbasang bibig. Kung titingnan, gwapo naman pala. Dagdag pa ang katawang purong yang. Talagang nakahanap ako ng kayamanan ngayon. Ah. Hindi nga talaga siya makakita. Sino ka? Nasaan ako? Huwag kang matakot. Ako ang nagligtas sa iyo kanina. Salama. Pagbalik ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Talaga? Kahit ano, matutupad mo. Kung gayon, hindi mo na kailangang bumalik ngayon na lang. Matulog ka lang sa akin. Bilang pasasalamat mo sa akin. Matulog. Ganito na lang, hindi kita babayaran. Basta matulog ka sa akin. Gagamutin ko ang mga mata mo, ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala sa transaksyon na ito. Hindi ka talo. Alam mo ba, na sinabi ng mga sikat na doktor dito at sa ibang bansa, na ang mga mata ko ay imposibleng bumalik sa dati. Ha? Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Nilagyan mo ako ng gamo. Ah. Kahit na ganoon kalala ang sugat ng lalaking ito, ang lakas pa rin niya. Kung alam ko lang na ganoon kalakas ang epekto ng gamot, hindi ko sana ibinigay lahat sa kanya. Ginagamot ko na ang mga mata mo. Kaya quits na tayo. Hindi ka panipaniwala. Boskin, ganap nang gumaling ang mga mata mo. Isa itong himala sa medisina. Pero, Ero ano, sabihin mo. ayon sa iyong medical report, maaring mayroon kang azoospermia. Ha? Ano? At ang iyong kondisyon ay napakabihira. Sa kasalukuyan ay wala pang matagumpay na kasong paggamot. Ibig mong sabihin, si Kinyan ay hindi magkakaroon ng anak. Huwag mong ipagalat ito. Lumabas ka na muna. Ano ba talaga ang ginawa ng babaeng iyon sa akin? Ginagamot ang aking mga mata, pero pinutol ang aking lahi. Magaling, napakagaling.
Gamitin ang lahat ng kapangyarihan. Hanapin ang babaeng nakita ko sa bundok. Gusto kong ipaalam sa kanya, ang kapalit ng paglinlang sa akin. 5 taon na ang laki na ni An-An. Hindi ko inakala na ang lalaking iyon. Sa isang beses lang ay nagbigay sa akin ng isang anghel na si An-An. Sa loob ng maraming taon, dinala ko si An-An at namuhay ng malayo sa mundo. Malamang ang lalaking iyon ay hindi ko na muling makikita. Lola Guro, gumising ka. Guro, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Kagabi, ang kuya mo, habang wala ka, kinuha niya ang aklat ng panggagamot ng ating sekta. Kung gagamitin ng tama ang aklat na iyon, ito ay isang banal na aklat na nagpapagaling at nagliligtas ng buhay. Kung gagamitin ng mali, ito ay isang matalim na sandata na pumapatay. Kailangan itong bawiin mula sa traidor na iyon na pinatalsik sa sekta. Ay, Guro, huwag ka nang pumunta, ako na. Nasaan ang traidor na iyon ngayon? Nasa lungsod ng Jingxi. Si Yao Huan, ang mga magulang mo ay nasa lungsod ng Jingxi. Sila ang pamilyang Gu ng lungsod ng Jingxi. Kapag pumunta ka sa lungsod ng Jingxi, hanapin mo muna ang pamilyang Gu para may matuluyan ka. Sige, kung ganoon. An-An. Alagaan mo si Lola Guro. Mama, ito ang anting-anting. Dapat mong dalhin. Esan, An-An, naglagay ka ba ng pampahikayat na insenso sa satche? Kasi may pakiramdam ako. Hinahanap ni Papa si Mama. Tama, may kakayahan kang matupad ang lahat ng gusto mo. Malaki ang may tutulong mo sa mama mo. Kapag gumaling na si Lola Guro, bababa na akong bundok para tulungan sina Papa at Mama na magkasama ulit. hello, alam mo ba kung nasaan ang pamilyang Gu sa lungsod ng Jingxi? Umanhin. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. May mahalaga kaming bisita ngayon. May mahalaga kaming bisita ngayon. Mama? Sino ka? Anong gusto mong gawin? Umanhin, Ginang Liu. Kasalanan ko, paalisin ko siya agad. Nasa panganib ang buhay ng anak mo, napaka-emergency. Kung hindi siya ililigtas, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maililigtas. Saan nanggaling ang malas na bibig na yan? Maayos na naglalaro ang anak ko dito. Nilalait mo siya. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Atay na ba kayong lahat? Hindi niyo pa papalisin ang malas na bibig na yan? Alisin niyo siya. Totoo ang sinasabi ko. Tingnan mo ang kulay ng mukha niya. Bilisan mo, bitawan mo ako. Kung hindi, huli na ang lahat. Umalis ka. Xiao Bao, anong nangyari sa'yo? Gumamit ka bang masamang salamangka? Sinumpa mo ba si Batang Master Liu? Ginang Liu. Ha? Ginang Liu, kaya ko siyang gamutin. Ayos na, wala na siyang malalang sakit ngayon. Asensya na po, binibini. Hindi ka malas na bibig. Isa kang buhay na bodhisattva. Ang mga sinabi ko kanina, huwag mo nang isipin. Kailangan ka naming pasalamatan ng husto. Ayos lang, basta ayos ang bata. Sa susunod, maging maingat. Sa kanyang kinakain at sa mga nakakasalamuha niya. Opo, Sage. Bene. Hindi ko akalaing napakahusay mo sa medisina. Doktor din ako. Kasamahan mo ako. Taga-probinsya ako. Alam ko lang ang ilang lumang remedyo. Nagkataon lang na nagamit. Taga-probinsya pala. Yemie, anong alam mong taga-probinsya? Ginang Liu, buti na lang at ayos si Xiao Bao. Pero sa susunod, kailangan pa ring mag-ingat. Huwag hayaang lumapit ang kung sino-sino. Para maiwasan ang mga taong gumagawang sarili nilang palabas. Tapos kailangan pa natin silang pasalamatan ng husto, di ba? Nga, sabi niya kanina. Nalason si Batang Master Liu. Nagkatotoo nga. Siya siguro ang naglason. Huwag kang umalis, tatawag ako ng pulis. Manahimik ka. Ang liit ng isip mo, para sa isang taong may malaking puso. Miss, magpalitan tayo ng contact number. Gusto kitang pasalamatan ng husto. CJ. Miss, ang ganyan mong malisyosong pagdududa sa iba. Magkakaroon yan ng karma. Yemie. TSK. Aray.
Ikaw na malas na bibig ka. Ito ang tinatawag na agarang karma. Nakakainis. Nga pala, Ginang Liu. Alam niyo po ba kung nasaan ang pamilyang Gu sa lungsod ng Jingxi? Bakit mo hinahanap ang pamilyang Gu? Naghahanap po ako ng kamag-anak. Ako po ang nawawalang anak ng pamilyang Gu noon. Ano? Siya yung sinasabi ni Papa. Ang kapatid kong babae na itinapon. Ang malas na bituin. Buhay pa pala siya. Hindi pwede, sa halip na hayaan siyang gumalagala. At malaman ng lahat, mas mabuti pang iwi ko siya. At mag-isip ng paraan, para paalisin siya pabalik sa probinsya. Ah, ikaw pala ang ete ko. Ako ang kapatid mong babae, si Gujia. Tara, ihahatid na kita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag kang dumikit. Hindi tayo magkakilala. Naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan. Pagdating natin sa pamilyang Gu, tignan natin kung paano kita pagbabayaran. AMM. Pa, ang tagal mo nang nakikinig. Bakit wala kang sinasabi? Hindi ka ba masaya na bumalik si Ate? Talagang ayaw ni Papa, sa batang walang ina. Mukhang si Jian Konghuan. Gusto ko siyang pahirapan, kung paano ko gusto. AMM. Talaga, hindi man lang nagpapanggap. Pa, bumalik ako ngayon. Dahil may kailangan ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal. Mananatili lang ako ng ilang araw at aalis na. Kung Juan, lumabas ka muna. At maglibot-libo. May sasabihin ako sa kapatid mo. Baliw ka ba? Sino ang nagsabi sa iyong dalhin ang malas na yan dito? Gusto mo bang maging malas ang pamilya natin? Pa, huwag ka munang mag-alala. Sa tingin ko, si Jian Konghuan ay maganda naman. Bakit hindi natin siya ipakilala kay Boss Wang? Si Boss Wang na yon, hindi ba tinaagaw niya ang negosyo mo ngayon? Hayaan mo siyang pagsilbihan si Boss Wang, hindi lang tayo makakakuhan pabor. Kundi makakagulo pa siya kay Boss Wang, hindi ba 2 ibon sa isang bato yan? Hihe, nga. Ay, hindi ka talaga nagkamali, aking mahal na anak. Haha, ang talino mo. Gawin natin yan, hahaha. Ate, sabi ni Papa. Mag-host daw siyang isang engranding pagtitipon para sa'yo. Pagtitipon? Esan? Hindi na siguro kailangan. AMM. Kailangan yan, sa panahong yon. Lahat ng may pangalan, at impluensya sa buong syudad, ay dadalo. Marami akong pagkukulang sa'yo. Ito na lang ang aking pambawi. Ito ang taos-pusong hangarin ni Papa. Kung gayon, hindi ko na lang bibiguin. Ang inyong kabutihan. AME. Si, ito ang imbitasyon. Para sa pagtitipon ng pamilyang Gu. Pagitipon. Opo, balita ko po ay bumalik na ang nawawalang anak ng pamilyang Gu sa loob ng mahigit 20 taon. Galing po sa nayon ng Jiangjia. Gusto niyo po bang ipaschedule ko ang biyahe niyo? Nayon ng Jiangjia. Ang babaeng yon noon. Sa paligid ng nayon ng Jiangjia ko siya nakita. Seg. Ara, tingnan natin. Nga pala, yung babae na pinasuri mo noon. May nahanap ka na ba? Pasensya na, boss. Wala pa ring balita tungkol sa kanya. Sige, alam ko. Babae, pray ka na sana, na hindi kita mahahanap magpakailanman. Ate, masyadong mabilis ang oras ngayon. Hindi na makapaghanda ng bagong damit. Suotin mo muna tong luma ko. Sige, maghanda ka muna. Una na ko. Grabe, ang luma at out of style ng dress na to. Nakakatawa, nakahanap pa siya nito. Salamat at bukod sa paggamot. Marunong din akong tumulong sa mga taga-nayon. Sa pag-aayos ng kanilang mga damit. Matagal na nating hindi nagkita. Nga. Boss Gu, may narinig ako na ngayong gabi. Darating din si Boskin para sumuporta. Totoo ba yan? Si Miss Gu namin ay may espesyal na relasyon kay Boskin. Siguradong darating siya. Miss Gu, kailan kami magkakabalitang maganda? Hay naku. Sabi ni Kuya Yan. Hindi pa siya handa. Masyado siyang maingat sa mga ganitong bagay. AMM. Baka magalit ako. Si Boston kay Miss Gu. Alagang malalim ang pagmamahal. Kailangan pa rin nating hilingin kay Miss Gu na alagaan siya ng husto. Naman. Lanan,
Bakit hindi pa dumarating ang bida ngayon? Baka nahiya siya dahil taga-probinsya. Kaya hindi siya dumating. Taga-probinsya talaga siya. Kahit medyo pangit at probinsyana. Pero sana, dahil sa amin, huwag niyo siyang pahirapan. Dumating si Miss Jiang. Anghel! Ang ganda. Lintik. Saan niya nakuha ang damit na yan? Ang ganda talaga ni Miss Jiang. Sayang, narinig ko. Sabi ng manghula, si Miss Jiang ay malas na bituin. May malas na nakakabit sa kanya. Kaya dapat lumayo tayo sa kanya. Para hindi tayo malas. Ano ang pinagsasabi niyo? Noong nakaraang beses sa mall, si Miss Jiang, ang nakakita na nasa panganib ang anak ko, at tinulungan niya, kaya nailigtas ang buhay ng anak ko. Sabihin na malas si Miss Jiang. Ang mabigyan ng atensyon ni Miss Jiang, malaking swerte yan. Dumating ako ngayon. Para batiin si Miss Jiang. Kung may magsismiss sa likod ni Miss Jiang, hindi makikipagtulungan ang pamilya Liu sa kanya. Ang pamilya Liu ay isa rin sa mga pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Jingxi. Mukhang may swerte nga si Miss Jiang na may BS siya. Naku, ikaw ang bida ngayong gabi. Ikaw ang magbubukas ng sayaw. Pero hindi ka naman marunong sumayaw, di ba? Hayaan mo na lang si Boss Wang ang magturo sa'yo. Nga, Si Boss Wang ay isang malaking pangalan sa aming pamilya Jin. Isang tunay na magaling na binata. Mukhang gutom na si Miss Gyu. Kaya kahit anong kalokohan, sinasabi niya. Kung ganon ka ka-impressed kay Boss Wang, bakit hindi ka nalang ikasal sa kanya? Ginang Liu, umalis na po kayo muna. Ito na ang laban ko. Miss Jiang, halika. Huwag kang mag-alala, marami nang babae ang tinuruan ko. At lahat sila ay nagsabing magaling ako. Boss Wang, pasensya na. Vegetarian ako. At nakakasuka sa akin ang mga paa ng baboy. Nagtitindi ka sa akin. Hala, Boss Wang. Kumalma po kayo. Bagong dating lang po ang ete ko mula sa probinsya. Walang alam sa mundo. At hindi marunong sa asal. Huwag niyo na lang po siyang patulan. Mag-sorry ka na kay Boss Wang. Siya ang kilalang tao dito sa lungsod ng Jingxi. Isang napakahalagang tao. Ang bastos mo talaga. Ese, malaking tao. May tao ba diyan? Dalhin niyo si Boss Wang sa ospital. Dalhin si Boss Wang sa ospital. Hindi na siya magiging ganoon katagal. Teka, Boss Wang. Bago po kayo umalis kanina, hindi niyo ba tiningnan ang presyo ng stock? Malapit na po kayong malugi. Ano nung pinagsasabi mo? Paano ako malulugi? Boss Wang, tapos na tayo. Lahat ng bagong produkto natin, bumagsak. Ha? Bumagsak ang presyo ng stock natin. Naniningil na ang mga pinagkakautangan natin. Ayo. Nalugi. Paano nalugi? Anong sinasabi mo? Ikaw na babae ka, malas na bibig. Aray. Aray. Wow. Ang kamay ko. Aray. Boss Wang, payo ko sa inyo. Dali na sa ospital. 3 sakit at masamang balita. Baka ikaw ay biglang mamatay dito. Kalokohan. Malas na bibig ka. Ngayon, babalatan kita ng buhay. Boss Wang, Boss Wang. Boss Wang, ayos ka lang ba, Boss Wang? Bilisan nyo, dalhin si Boss Wang sa ospital. Ang galing mo. Nakakahiya at malas na nilalang. Kung wala si Boss Wang, sino ang makakasayaw mo? Ako ang makakasayaw niya. Miss Jiang. Ako ang makakasayaw mo. Naku, si Boston nga. Bakit niya inimbitahan si Miss Jiang? Hindi ba siya lumalapit sa mga babae? Bakit siya? Patay, baka nakilala niya ako. Bulag siya noon. Hindi niya alam na ako yon. Kuya Yan, bakit mo siya isasayaw? Inimbitahan kita rito para maging kapareha ko sa sayaw. Kuya Yan. Miss Jiang, anong karapatan mo? Sige na nga, isang probinsyana.
Hindi ako naniniwalang marunong kang sumayaw ng ballroom. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya. Para makita ni Kuya Kinyan kung gaano ako kahusay kumpara sa'yo. Kung gaano ako kahusay kumpara sa'yo. Hindi ba't galing lang sa probinsya si Miss Jiang? Ang galing sumayaw, parang profesional. Ah, ang babaeng yan. Marunong pala talagang sumayaw. Isang karayom lang ni Miss Jiang. Napilayan na si Boss Wang. Ang galing ng panggagamot na yan. May naalala akong isang tao. Narinig ko na si Miss Jiang ay galing sa nayon ng Jiangjia. 5 taon na ang nakalipas, napunta ako roon. At may kakaiba akong karanasan. Oh, nagkataon nga naman. Easy, kung hindi ka magtatanong, hindi ako magsasalita. Pero kung magtatanong ka, magugulat ka. Narinig ko rin ang tungkol sa pagligtas ni Miss Jiang. Sa batang master ng pamilyang Liu, si Miss Jiang ay tunay na dalubhasa sa medisina. Kayang magpagaling ng sakit. Sobra naman ang papuri ninyo, Boss Kin. Ito ay mga lumang pamamaraan lang na ginagamit ng mga taga-probinsya. Nagkataon lang. Kung nailigtas ni Miss Jiang si batang master Liu, kaya niya ring saktan si Boss Wang. Ganyan ba talaga si Miss Jiang? Ililigtas ang isang tao. Pero sasaktan din ng kaunti. Sobra naman ang papuri ninyo, Boss Kian. Nagpapagaling lang ako. Hindi naman nakakasama. Miss Jiang, sana tulungan mo ako. Bumalik ang sakit ng mata ko. Hindi na naman ako makakita. Ano? Ang mata mo, matagal ko nang. Matagal ng ano? Oh. Pasensya na. Aalis muna ako sandali. Pupunta lang sa banyo. Ayos lang, wala naman siyang ebidensya. Hindi niya naman ako pwedeng kasuhan, di ba? Jiang Konghuan, hindi ka pwedeng sumuko. Ang Boskin ay talagang napakagwapo. Mas gwapo pa sa personal kaysa sa magazine. Kaya pala ang pamilyang Gu ay ayaw siyang bitawan. Pero may problema si Boskin. Sa aspetong iyon. Dati siyang nagpatingin sa tiyuhin ko. Sinabi sa akin ang tiyuhin ko. Si Bospin ay may napakabihirang azoospermia at hindi ito magagamot. Hindi na siya magkakaanak. Si Kinyan ay hindi na magkakaanak. Kailangan kong mahanap agad ang aklat ng panggagamot at bumalik. Kung malalaman niya ang tungkol kay An-An, siguradong aagawin niya sa akin. Jiang Konghuan. Ang hirap mong hanapin. Ginawa mo akong walang anak. Gusto mo pang tumakas. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. At hindi kita kilala. Ito ay kidnapping. Magpapapulis ako. Magpapapulis. Hindi ako kilala. Ayos lang, ulitin natin. Para makilala mo na ako. Baliw ang taong to. Hindi pwede, hindi ko siya pwedeng labanan ng direkta. Kailangan ko muna siyang pakalmahin. At makatakas agad. Pakawalan mo muna ako. Kaya kitang gamutin. Seg. Bibigyan kita ng 1 buwan para gamutin ako. Pero hindi ka pwedeng umalis sa kwartong ito. Huwag kang magloko. Hindi ka makatakas. Pakawalan mo muna ako. Iabot mo ang kamay mo para makuha ko ang pulso mo. Ah. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Jiang Konghuan, pinapatanggal mo sa akin ng kali.
Pero ikaw mismo ang atat na ata. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa Wang Wenwenki? Kailangan ko munang tingnan. Kung hindi, paano ko malalaman kung saan gagamutin? Kung ayaw mong sabihin, susubukan ko ang ibang paraan. Anyway, ito ang pinaghandaan kong pampalakas na gamot para sa kalalakihan. Kapag ininom ito ni Kinyan, titingnan ko ang reaksyon niya para malaman ko kung ito ba ang ugat ng problema. Kumusta? May nararamdaman ka na ba ngayon? Wala akong nararamdaman. Paano nangyari? Ibig sabihin ba, ugat talaga ng problema? Emye. MM. MM. Jiang Kong Huan, anong impyernong inumin na naman ang pinainom mo sa akin? Bakit ang pampalakas na gamot na ito ay nagiging pampagana? Nga, akala ko ba impotent siya? Mukhang nagkamali ako ng bigay. Kung titingnan, ang kanyang little brother ay gumagana pa pala. Ikaw ang nagpilit na malaman ko. Hindi naman ako urologist. Hintayin mo, tatawag ako ng tulong. Jiang Kong Huan. Jiang Kong Huan. Kapag umalis ka sa pinto, patay ka sa akin. Ang ganda ng pagkakataon na ito. Mas mabuting tumakas muna ako. Ano ang gagawin ko? Mamamatay siya. Hindi, ito ay isang pagkakataong bigay ng langit. Hindi niya ako kayang habulin sa ganoong kalagayan. Kung hindi ako tatakas ngayon, huli na ang lahat. At tiyak na may tutulong sa kanya. Alainan. Hindi, dahil sa akin kaya siya nagkaganyan. Hindi mo siya pwedeng iwanan na lang. Bumalik ka pa talaga. Ah. Ha? Kasalanan mo yan. MM. Ito ba ang lakas ng isang may azoospermia? Mahusay pa rin siya gaya ng dati. Nailigtas na ang tao. Paano kung tumakas ako bago siya magising? Saan ka pupunta? Gising ka na? Wala akong pupuntahan. Naglalakad-lakad lang ako. Jiang Kong Huan, ito na ang pangalawang beses na binigyan mo ako ng gamot. Hindi ba ako ang nalugi? At alam ko na rin ang kondisyon ng katawan mo. Tiyak na magagamot kita. Pwede ba akong lumabas at maglakad-lakad? Akala ko kanina ay alis na siya. Pero bumalik pa pala siya. Aysan, Pwede, pero hindi ka pwedeng lumabas ng Kin family. ang kinyan na ito ay hindi talaga ganoon kabait. Isang hakbang sa isang pagkakataon. CJ. Sino ka? Hindi ba ikaw ang ate ni Jiajia? Bakit ka nandito? Weiwei, kilala mo ba ang dalagang ito? Ma, siya ang anak ng pamilyang Gu. Nakakabalik lang. Ang ate ni Jiajia, si Jiang Kong Huan. Ang galing. Hindi pa nagdadala ng babae si Ayan dito sa bahay. Ikaw ang una. At ang ganda mo pa.
Kayo ni Ayan ay bagay na bagay. Ma, ano ba ang pinagsasabi mo? Si Jiajia ang aking hipag. Samantalang siya, isa lang siyang taga-probinsya. Ma, huwag kang magpaloko sa itsura niya. Sinabi na sa akin ni Jiajia, isa lang siyang, from di mula sa liblib na lugar. Mukha siyang probinsyana. Aano siya magiging asawa ng kuya ko? Aano siya makakapasok sa pamilyang Qin? Jayang Kong Juan. Ang pamilyang Qin ay hindi lugar para sa mga katulad mong dalagang taga na yon. Kung matalino ka, umalis ka na. Huwag kang magpakahiya dito. Miss Qin, sa halip na. Sigawan mo ako dito. Bakit hindi mo sabihin sa kuya mo? Napakawalan niya ako agad. Sigurado akong ayaw kong manatili kahit isang minuto pa. Sino ka ba sa akala mo? Nangahas ka pang gamitin ang kuya ko para takutin ako. Tigilan mo. Ah, Qin Jingwei, bakit ka ba? Palaging nananakit ng iba. Ganyan ba ang turo ko sa'yo? kuya, bakit mo dinala ang babaeng yan dito sa bahay? Kapag nalaman ni Gujia, gaano siya kalulungkot? Ulitin ko. Wala akong kinalaman sa pamilyang Gu. Aano namang walang kinalaman? Si Gujia lang ang kinikilala kong hipag. At tingnan mo, binigyan niya pa ako. Ang limited edition na bag. Nangako akong ipag-a-arrange ko kayo. Hindi ka pwedeng bumawi sa salita mo. Kumampi siya sa akin. Mukhang hindi naman siya kasing sama ng iniisip ko. May kabutihan pa rin pala siya. Ikaw na Promdi, bakit ka nakatingin? Kilala mo ba ang bag na yan? Sasabihin ko sa'yo, kahit ibenta ka pa, hindi mo pa rin kayang bilhin ang bag na yan. Iyan ang agwat ninyo ni Gujia, naiintindihan mo? Miss Qin, isa ka ring dalaga ng mayaman na pamilya. Ganoon na lang ba kadali kang masuhulan? Ng isang bag mula sa pamilyang Gu. At ang bag mo, nakita ko na rin gamit ng pamilyang Gu. Ano? Isang segunda mano lang siya. Ginawa ka na niyang masunuring aso. Ha? Nagsisinungaling ka. Sigurado akong nagkamali lang si Jiajia ng kuha. O kaya hindi sinasadyang nakalmo. Isi. Bobo. Tama na. Qin Jingwei, hindi ka pa ba tapos manggulo? Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Juan, halika. Samahan mo si tita magkwentuhan. Juan, ang anak kong yan. Masama ang ugali. Kung magkasama kayo, at inaapi ka niya, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Tita, ha? Nagkakamali po kayo. Baliw na bata, bakit ka nahihiya? Huwag mo nang tawaging tita, tawagin mo akong mama. Ah. Anong nangyari sa'yo? Ha? Tita, mayroon po ba kayong lumang sakit sa puso? Yung malala? Taano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ni Ayan? Tita, nasa panganib po kayo ngayon. Hindi stable ang pulso ninyo. At umaakyat ang dugo ninyo. Maaari kayong mapahamak anumang oras. Jiang Kong Juan. Dati, nilagyan mo ako ng gamot, sige na. Pero ngayon, ang sama ng bibig mo. Nangahas kang sumpain ako. Alaga bang iniisip mo, na hindi kita kayang gawin? Ang sinasabi ko ay totoo. Dali, dalhin mo ang tita sa ospital. Tama na, Jiang Kong Juan. Bumalik ka sa kwarto mo. Dali. Kinyan, paano ka? Ah, Ma, Ah, ma. Kuya yan, kumusta na si Tita Kin? Nasa loob pa rin, nilalabanan ang buhay. Pero sabi ng doktor, hindi maganda ang kalagayan, kaya maghanda na raw kami. Ete, bakit ka kasama ni Kuya Ayan? Sa tingin mo gusto kong pumunta dito? Kuya yan. Ang ete ko ay sinabihan ng manghula noong bata pa siya, na siya ay malas na bituin. Isang malas na nagdadalan kamalasan sa pamilya at kaibigan. Walang sinuman ang lalapit sa kanya, na makakaroon magandang kapalaran. Ang pagpasok ni Tita Kin sa ospital ngayon, malamang dahil din sa kanya. Ete, alam kong masakit pakinggan ito. Baka masira ang reputasyon mo. Pero si Kuya Ayan at Wewi ay parang pamilya na sa puso ko. Ayoko na talagang makita kang saktan sila. Ano? Jiajia, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Jiang Kong Juan, malas ka nga. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama, sa nanay ko, hinding-hindi kita palalambasin. sinabi ni Jiang Kong Juan kanina, nababalik ang sakit ng nanay ko. Tapos ngayon, na ospital na. Anong nangyari? Iniisip mo rin ba
Na ako ang may kasalanan sa nanay mo? Doktor, kumusta ang nanay ko? Boston, Mistin. Ikinalulungkot ko. Ginawa na namin ang lahat. Ang pusong matandang ginang ay nagkaroon ng bigla ang matinding pagdurugo sa maraming bahagi. Hindi na mapigilan. Makiramay po kami. Ano? Ma. Jiang Kong Juan, tama na. Sinabi na ng doktor, wala na ang nanay ko. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi pa ba sapat ang pagkasira mo sa pamilya namin? Hindi pa ba sapat? Ikaw na malas na bituin. Malas, lumayas ka rito. Umalis ka. Tama si Wiek. Ganyan na si Tita King. Hindi mo pa rin ba siya titigilan? Nakikiusap ako, umalis ka na. Sige, dahil sa tingin ninyong lahat. Ako ang may gawa. Ako, si Jiang Kong Huan. Ay magpapatunay sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Kung gaano kahangal. Ang pagdududa ninyo ngayon. Kinyan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kaya kong iligtas si tita, naniniwala ka ba? Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo, Jiang Kong Juan. Ma, gumising ka. Tingnan mo si Weiwei. Jiang Kong Juan, anong ginagawa mo sa bangkay ng nanay ko? Tahimik. Kung gusto mong iligtas siya, huwag kang gumawa ng gulo. Magigising na siya kaagad. Ma. Ate, sinabi ko na sa iyo na huwag kang magpakatapang. Gayon, ayan na. Hindi pa rin mapayapa si Tita Kin kahit patay na. Napakalas. Jiang Kong Juan, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ikaw na malas. Tama na. Ha? Ayan. Ma, Ma, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Halika. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kanina. Nakita ko na si kamatayan. Pero isang dalagita lang. Ang humila sa akin pabalik. Tita Kin, buti naman at maayos ka na. Kanina, takot na takot kami. Gujia, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Salamat, mabuting bata. Gumagaling na ang iyong panggagamo. Tita King, walang anuman po. Basta't maayos lang po kayo. Gagawin ko ang lahat. Ma, Ha? hindi si Gujia ang nagligtas sa'yo kanina. Si Jiang Kong Juan. Ay, si Kong Juan pala. Malaking tulong ka ngayon. Walang anuman po, tita. Aalis na po ako. Kaumanhin. Masyado akong padalos-dalos kanina. Ako ay... Boskin, ako ay isang malas na bituin. Puno ng kamalasan. Mas mabuti kung lumayo ka sa akin. Baka madungisan ka pa. Kong Juan, Ubo. ma, anong nangyari sa'yo? saan masakit? Doktor, halika. Sige, Kinyan, hindi talaga ako susundan. Okay lang, makakapagbukas ako ng tindahan. Mukhang ang sakit ko. Hindi nagagaling. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Narinig ko na sa North District, may doktor na nagangalang Liping. Mayroon siyang aklat ng panggagamot. Nakasulat doon, ang iba't ibang paraan ng paggamot sa mga malalang sakit. Baka kaya niya itong gamutin. Totoo ba yan? Naman, totoo. Hindi naman kalayuan dito. Bakit hindi natin puntahan? Tara, lakat. Liping. Kuya. Matapos nakawin ng kuya ang aklat ng panggagamot. Nagsimula na nga siyang magpakitang gilas. Nandoon din sigurado ang aklat ng panggagamot. Kailangan kong tingnan.
Hindi ko inakala na si Liping ay magbubukas ng klinika sa lungsod ng Jingxi. May appointment ka ba? Ngayon, pati ba sa maliliit na klinika? Kailangan na rin ng appointment. Maliit na klinika. Hindi mo ba tinatanong-tanong? Ang Dr. Ling aming klinika ay isang henyo sa panggagamot. Isang muling nabuhay na huwatuo na intindihan mo ba? Maraming tao ang pumipila at nagmamakaawa na gamutin niya. Kung walang appointment, doon ka sa malamig na lugar. Huwag kang humarang dito. Sinasabi ko sa iyo ay alis-alis. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang 2 linggong paggamot para sa iyo. Ginagaranti akong gagaling ka. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ngayon, mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa kanina. Talagang ang reseta ni Dr. Lee ang kailangan. Hindi nga siya nagkamali sa pagiging sikat na huwako. Hindi nga siya nagkamali. Alainan. Mali ang reseta na ito. Sino ka? Paano ka naglakas loob na questionin ang reseta ni Dr. Lee? Mali ang reseta na ito. Nakita ko ang kulay ng kanyang mukha. At nahulaan kong problema ito sa bato. Ang reseta na ito ay may maraming strychnine at cinnamon. Na tila nagpapalakas ng kanyang kidney yang. At nagpapagaan ng pakiramdam. Ngunit ito ay parang pag-inom ng lason para pawiin ang uhaw. Hindi ito panggagamot. Ito ay pag-ubos ng kanyang katawan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Baka ipaalis kita sa security. Dr. Wang, ang sinasabi ng batang babae na ito, totoo ba o hindi? May problema ba ang gamot na ito? Peking-pek yan, syempre. Pero reseta, yan ni Dr. Lee. Hindi ka ba nagtitiwala kay Dr. Lee? Pero, Anong nangyari? Doktor, Anong nangyari? Doktor. Hindi lang sa mali ang reseta. Pati ang pinakasimpleng pagtukoy ng acupuncture points. Puro mali. Ang dansong point, kalahating pulgada ang layo. Ang karayom ay masyadong malalim. Diretso sa pericardium. Ang kuchi point, napagkamalan mong choice point. Sa ganyang paraan, nangangahas ka pa ring manggamot? Makakapatay ka ng tao, naiintindihan mo ba? Sino ka ba para makialam dito? At magdikta? Ay, gising na. Gising na siya, doktor. Ha? Anong nangyari sa akin? Wala, muntik ka lang mamatay. Pen, MM. ibigay mo. Ito ang ipabili mong gamot. 3 beses sa isang araw. Sa loob ng 3 araw. Kapag maayos na siya, magpahinga na lang siya sa bahay. Naku, Binibini, ang galing-galing mo talagang manggamot. Ikaw talaga ang modernong huwakuo. Kumpara sa ibang mga doktor na puro lang pangalan, mas malakas na. Nasaan siya? Palabasin niyo si Liping. Hindi man lang niya magamot ang maliit na sakit na ito. Sa tingin ko, ang klinika niya, dapat na lang isara agad. Huwag mong sabihin yan kay Dr. Lee. Isang pinatalsik sa sekta. Isang magnanakaw ng aklat ng panggagamot. Karapat dapat ba siyang magbukas ng klinika? Sino ang sumisigaw dito? Dr. Lee, sa wakas dumating ka na. Ang babaeng ito, patuloy na gumagawa ng gulo dito, at sinisira pa ang iyong reputasyon. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ayos lang, akala ko kung sino, kapatid ko pala sa sekta. Huwag kang magkunwari dito. Ibalik mo sa akin ang banal na aklat. Kapatid, sa loob ng maraming taon, ang init ng ulo mo ay ganoon pa rin. Hindi mo na tinatawag na kuya. Ang ating guro. Ganyan ba ang turo niya sa iyo? Kuya, ikaw na. Personal na pinatalsik ng guro sa sekta. Isang basura na nagnakaw ng aklat ng panggagamot. Karapat dapat ka pa bang maging kuya ko? Huwag ka nang magsayang ng oras, ibigay mo sa akin ang aklat ng panggagamot. Dr. Wang, ilabas muna ang pasyente.
Ay, kapatid. Tingnan mo ang kuya mo ngayon. Hindi ba maganda ang kalagayan niya? Ang aklat ng panggagamot, walang silbi kung nasa guro. Mas mabuti kung nasa akin. Ganito na lang kung handa kang. Yumuko at humingi ng tawad sa akin. At tawagin akong kuya. Bibigyan kita ng posisyon bilang punong doktor. Ano sa tingin mo? Tigilan mo ang kalokohan mo. Sa klinika mo walang kwenta. Kahit lumuhod ka pa at pakiusapan akong pumunta. Hindi ko pa rin papansinin. Aba! Ayaw mo na magandang alok. Gusto mo ng parusa, tama? Huwag mo akong sisihin. Kung magiging masama ako. Liping. Ibigay mo sa akin ang aklat ng panggagamot ngayon. Kung hindi, Doktor, nahuli ko siya. Boskin, ito ang huling lokasyon na ipinakita ng tracker. Doon siguro si Miss Jiang. Hayop ka, dumating din ang araw mo. anong gagawin mo? Gayon, ipapakita ko sa iyo ang magandang bagay na natuklasan ko mula sa aklat ng panggagamot. Tigilan mo. Bakit ka nandito? Hintayin mo ako. Nagkamali ako. Sandali, Kinyan. Nasa kanya pa ang aklat ng panggagamot ko. Sa aklat ng panggagamot na iyon, may paraan para gumaling ang azoospermia mo. Kailangan mong kunin yan. Ibigay mo ang aklat ng panggagamot. Nasa opisina ko lang. Kukunin ko. Mas mabuting huwag kang magloko-loko. Litsing. Naintindihan ko, Boskin. Tara na, Dr. Lee. Jiang Kong Juan, nababaliw ka na ba? Para sa isang aklat ng panggagamot, hindi mo na iniisip ang sarili mong kaligtasan. Tama ba? Dahil sa aklat na yan, may paraan para gumaling ang azoospermia mo. Mas magaling ng daang beses kaysa sa sarili kong pagtuklas. Kaya kahit anong mangyari, kailangan kong kunin yan. Para mas maaga kang gumaling. At mas maaga akong makipaghiwalay sa'yo. Ikaw na walang puso at walang utang na loob. Kaya pala siya nagkakahirap ng ganoon. Para pala sa akin. Mahal na niya ba ako? Ay, nahanap ko na. Tara na. Emmy. Ay. Ha ha ha. Junior sister. Tingnan mo itong aklat ng panggagamot. Kailangan ko itong ingatan ng mabuti. Ay. Nahulog ang loob ko. Sabi ni Ginang Zhang, may matandang manggagamot dito. May kakaibang reseta na makapagpapagaling sa sakit ni Ayan. Pero dito, ano ang gagawin ninyo? Ate, ang ganda ng bag mo. Mukhang maganda. Siguradong hindi ka kinukulang sa pera, di ba? Kami ng kapatid ko ay medyo kapos ngayon. Matagal na kaming hindi kumakain. Bigyan mo naman kami ng pangastos. Hindi. Kailangan ko ng pera ngayon. Hindi ko kayo mabibigyan. Emmy, sa sinasabi mo, ayaw mong magbigay. Ganito na lang. Sabihin ninyo sa akin ang address. Ipapadala ko bukas ang tao para maghatid. Kahit magkano, walang problema. TSK.
Matanda, ginagawa mo ba akong tanga? Bibigyan ka ng address, para dalhin mo ang pulis para hulihin kami. Huwag mo nang kausapin yan. Hindi marunong makisama ang matandang yan. Sandali, ako, ibibigay ko sa inyo. Hoy matanda, ang konti naman nito. Pangpulubi ba to? Tanggalin mo ang mga alahas mo. Mabilis. Tanggalin. Ako. Ibigay mo rin yan. Itong pulseras. Hindi ko to ibibigay sa inyo. Ayaw mo ibigay ha? Sige, kami na ang magtatanggal. Mga masama, lumuhod kayo. Lola, okay lang po ba kayo? Nasugatan po ba kayo? Ang pagkakahawig ng batang to, kay ayan noong bata pa siya. Putang ina, ano to? Saan nanggaling ang batang to? Umalis ka diyan. Habang nandito ako, huwag niyong isipin na saktan ng lola. Bata ka pa, hindi ka pa nga tumatanda. Ang lakas ng loob mo. Hoy bata, umalis ka na. Huwag mo na kaming intindihin. Lola, huwag kayong matakot. Piprotektahan ko kayo. Oe, Magkaharap kayo. At magpampalakan kayo sa isa't isa. Emi. Ha? Ulol ka ba? Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tara na. Lola, ligtas na rito. Umuwi na po kayo. Alis na po ako. Bata, Bata, anong pangalan mo? ako po si NN. Oh, bakit ka nag-iisa rito? Hinahanap ko po ang nanay ko. Nahanap mo na ba ang nanay mo? Hindi ko rin po alam kung nasaan si nanay. May tatay ka ba? Wala po akong tatay. Kung gayon, wala kang mapupuntahan. Hindi masamang tao si Lola. Gusto mo bang sumama kay Lola? Tutulungan ka ni Lola na hanapin ang nanay mo, okay ba? Kahit paano, hindi naman nila ako kayang saktan. Saktong nagugutom na rin ako. Kung gayon, sasama na lang ako sa iyo. Site po, salamat po, Lola. Tara na, ay hahaha. Nakataka si Liping. Saan ko naman siya hahanapin ngayon? Anong ginagawa mo? Jiang Kong Juan, para iligtas ako. Halos mawala ang buhay mo. Asinangga mo pa ang kutsilyo para sa akin. Ang utang na loob na ito, handa kong tanaan habang buhay. Manatili ka na lang sa akin. Pananagutan kita. Ang pagharang sa kutsilyo. Dahil yan sa away ng aming sekta. Hindi dapat madamay ang mga inosente. Ako, Sa loob ng klinika, pinilit mong bawiin ang aklat ng panggagamot para lang gamutin ang sakit ko. Jiang Kong Juan, hindi ako walang puso. Alam kong mabuti ka sa akin. hindi. Gusto ko lang gamutin ka. Tapos maghiwalay na tayo agad. Hindi talaga nagkakamali ka sa akin. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Kong Juan, ang pagkamali ko sa iyo sa ospital noon, kasalanan ko. Ilang beses na tayong nagkaroon ng pisikal na ugnayan. Pananagutan kita. Kapag gumaling ka na, magkakasal na tayo. Ano? Magpakasal? Anong kasal? Sa tingin ko, ikaw ang unang ikakasal. Huwag kang mag-alala, alam kong masaya ka ngayon. Alagaan kitang mabuti simula ngayon. Young Master, dumating na si Young Master Tang. May asikasuhin lang ako. Bagong gising ka pa lang, uminom ka muna ng lugaw. Nako, nabaliw na si Kinyan. Kung hindi ako tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Ang kuya ko, sa kabila ng pagiging abala, ay dumating para hanapin ako. May kailangan ka ba? Nabalitaan ko kasing may nangyari kay Tia. Kaya sinadya ko talagang pumunta. Siyempre, ang kalusugan ni Tia. Ang ating pangunahing prioridad, di ba? Pag namatay na si Shenzhen, ikaw na lang matitirang baog na walang silbi.
Tingin mo, yung mga matatandang shareholder, kanino makikinig, pagdating ng araw na yun, magiging akin na ang kingshi. Ang kalusugan ng nanay ko. Hindi mo na kailangang alalahanin, pinsan. Ayan, pareho naman tayong pamilya. Hindi na natin kailangang magplastikan. May balita rin ako, na may mga bagong tao raw na nakatira sa inyo, mga hindi mo alam kung saan nanggaling. Mabait kasi si Tia, kaya madali siyang maloko. Kaya dapat doblehin natin ang ingat. At siguruhing walang pagkakataon, ang mga taong kahina-hinala, at may masamang balak. Ang bilis mo talagang makasagap ng balita. Pinsan, Pati kung sinong nasa bahay ko, alam na alam mo. Pero ito ay personal kong usapin sa bahay. Kaya natural lang na ako ang bahala rito. Huwag ka nang magabala, pinsan. Aba, nag-alala lang naman ako sa'yo, di ba? Ikaw pa naman ang may hawak ng buong Kin Corporation. May punto ka diyan, pinsan. Nga pala, nung nag-ayos ako ng mga dokumento, may nakita akong mga kakaiba. Bigla kong naalala, yung 5 taon na ang nakakaraan. Doon sa nayon ng Jiangjia sa lungsod ng Yunchi. Yung ilang mga nangyari sa akin. Nayon ng Jiangjia? Napakatagal na nun. Bakit mo pa naalala yun? SSS. Ewan ko ba ngayon? Lagi ko na lang napapanaginipan. Tapos parang naguguluhan ako. May naririnig akong may sinasabi sila na may nagbayad sa kanila para habulin at tatayin ako. Pero kahit anong isip ko, hindi ko talaga maalala kung sino ang nagalit sa akin. Kuya, baka naman ikaw. Tulungan mo akong alalahanin. Paano ko naman malalaman yun? Kuya, bakit ka kinakabahan? Hindi ko naman sinabing ikaw yon. Aye, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. AME. May asikasuhin lang ako sandali. Mauna na ako. Sige. Ingat ka, kuya. Ibig sabihin ba nito, yung nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Alam na ni Kin yan? Hindi pa magaling ang sugat mo. Bakit bumaba ka? Matagal na kasi akong nakahiga. Kaya bumaba ako para maglakad-lakad lang. Jiang Kong Juan. Gusto mong tumakas? Jiang Kong Juan. Bakit hindi mo kayang harapin ang nararamdaman mo? Ang dami mo nang ginawa para sa akin, ako. Wala naman akong ginawa para sa'yo. Kinyan, diretsahan na tayo. Ayoko nang makipag-ugnayan pa sa'yo. Gusto ko lang gamutin ang sakit mo. Para tapos na tayo. Hindi naman ako ang magiging ina ng anak mo. Bakit mo ako patuloy na ginugulo? Ano ba ang gusto mo? Mama, miss na miss kita. Anak mo yan. Mama, miss na miss kita. An-an, hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka sa Lola Guro? Bakit ka mag-isang pumunta rito? Gumaling na po si Lola Guro. Natatakot po ako na mabubuli si Mama ng mag-isa. Kaya sinundan ko po siya gamit ang pampatnubay na insenso. Jiang Kong Juan, ito ba'y? Walang kinalaman si An-an sa'yo. Anak siya namin ng iba. Kaya sa pagitan nating dalawa, walang mangyayari. Si Juan at Ayan ay tila magkakilala na noon pa. Ang mga mata ni An-an at ang mga mata ni Ayan noong bata pa siya ay magkamukhang magkamukha. Si An-an kaya ay anak ni Ayan, ang apo ko. An-an, Ilang taon ka na? 4 na taon na po ako. 5 taon na si An-an. Nagkita kami 5 taon na ang nakalipas. Kaya si An-an ay walang kinalaman sa'yo. An-an, umakyat ka na sa itaas kasama si Mama para magpahinga. Tara. Kinyan. Kamukhang kamukha mo si An-an noong bata ka. Sa tingin ko anak mo siya. Hindi ako magkakamali. Talaga? Huwag ka nang manghula. Ito ang buhok ni An-an. Magpad na test ka. Malilinawan ang lahat. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Sige, ayusin ko agad. Gujia, ang saya ng pamamasyal natin ngayon. Sa susunod ulit. Sa susunod dadalhin kita.
Sa private club sa East City. Sigurado akong magugustuhan mo. Psych! Anak ka ba, Nino? Bakit ka nag-iisa dito? Nasaan ang mama mo? Ang mama ko po ay nasa itaas. Ginagamot ang tiyo. Anak ka ni Jiang Konghuan? Kilala mo ang mama ko? Ang babaeng iyan na si Jiang Konghuan ay talagang walang hiya. May anak sa labas pa. Tingnan natin kung paano ka pa makakapag-asawa sa pamilya ni King. Weiwei, sinabi ko na sa'yo, si Jiang Konghuan ay may masamang balak. Hindi na niya matatago agad ang kanyang mga ambisyon. Dala pa niya ang bata. Sa tingin ko, gusto lang niyang gamitin ang bata para magpakaawa, para makalapit sa kuya mo. Weiwei, tulungan mo naman ako ha. Jiajia, huwag kang mag-alala. Sa akin, ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Huwag mo nang ituloy ang piano na ganitong klaseng bagay. Ay para ba sa mga taga-probinsya tulad mo? Karapat dapat ba hawakan? Naku, huwag naman. Bata pa lang, hindi pa marunong. Masamang tita ka. Kung walang mga lumang reseta mula sa aklat ng panggagamot, ang paggamit lang ng acupuncture ay hindi pa rin magiging epektibo. Ha? An-an, Ha? Ako ay masamang tita. Hindi ko makontrol ang aking mga kamay. Dapat akong parusahan. Ako ay masamang babae. Marumi ang aking bibig. Ako ay masamang babae. Para sa pagsasalita ninyo ng masama tungkol sa nanay ko. At sa pagbabawal ninyo sa akin na tumugtog ng piano. Yemi, an-an, huwag kang magulo. Nanay, ang dalawang masasamang ito ay nagsasalita ng masama tungkol sa'yo. Ipinaghiganti na kita. Jiang Konghuan, dalhin mo ang sayo. At lumayas ka rito. Wiwi. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Jiang Konghuan ang nagligtas sa buhay ni Mama. Kuya, huwag ka nang magdahilan. Malinaw na. May gusto ka sa babaeng ito. Sinasabi ko sa'yo, kahit pa iniligtas niya ang buhay ni Mama, hindi ko siya kailanman tatanggapin bilang hipag. Si Jiajia lang ang magiging hipag ko. Weiwei, huwag kang makipagtalo sa kuya mo. Dahil sa akin. Jiajia, tama ka. Ang Jiang Konghuan na ito ay isang malas na bituin. At ang anak niya ay hindi rin madaling kalaban. Kayo, mag-ina, gusto niyo bang guluhin ang aming pamilya? Kayo ang unang nambuli kay An-an. Ito ay karma. Lumayas ka rito. Paumanhin. Lalo kang nagiging mapangahas kamakailan. Hindi, galit na talaga si Kuya Ayan. Kailangan kong humanap ng paraan para makalusot. Paumanhin, wei. Nga, wei. Masyado kang padalos-dalos. Kuya Ayan, ang nangyaring gayon ay walang kinalaman sa akin. Gawa ni Weiwei ang lahat. Alam mo naman ang ugali ni Weiwei. Hindi ko talaga siya mapigilan. Gajia, Ano ang pinagsasabi mo? pasensya na, Weiwei. Alam kong nagpadala ka lang sa galit, pero hindi na talaga pwedeng. Labag sa konsensya, tulungan kang manakit sa ete ko. Kanina, nung nakita kitang, nananakit sa bata. Hindi ko talaga kayanin yun. Gujia, putang ina mo, mapanlinlang na babaeng yan. Ikaw ang laging nagsasabi sa akin kung paano ka pinipilit ni Jiang Konghuan, kung gaano siya kasama, at kung gaano mo kamahal ang kuya ko. Kaya ako laging tumutulong sa'yo para labanan si Jiang Konghuan. Hindi ko inakala na magiging ganito ka, at sisihin mo pa ako. Anong pinagsasabi mo? Weiwei, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kuya Yan, pakiusap panindigan mo ako. Kinwei. Masyado kitang kinapalaki. Mula bukas, pumunta ka sa ibang bansa, hanggang sa matutong mag-isip ng tama, at sumunod sa tamang asal, saka ka lang bumalik. Ayoko. Hindi ako pupunta. Kuya, mas pinipili mo pa ring maniwala kay Gujia sa mapanlinlang na babaeng yan na puro kasinungalingan, kaysa sa akin. Sandali, Kinyan. Bagaman nagkamali si Weiwei, ngunit naniniwala ako na siya ay ginamit ng isang taong may masamang intensyon. Ang ganitong parusa ay hindi ba't masyadong mabigat? An-an, Tita, ilabas mo ang lahat ng masasamang salita na nakatago sa puso mo. Alaynan, Sa totoo lang, ang lahat ng itong gayon, ay ako ang nag-udyo kay Weiwei na gawin. Ayaw ko kay Jiang Konghuan, nainggit ako sa kanya, dahil nakukuha niya ang atensyon ni Kuya Yan. Kaya gagamitin ko si Weiwei, ang tanga na yan, para paalisin si Jiang Konghuan. Sa ganong paraan, maari akong magpakasal kay Yan, at maging ginang pamilyang King. Pamilyang Gu ako. Hindi ako ang nagsabi niyan.
Sayang ang lahat ng kabutihan ko sa'yo, at ang pagtatangka kong paglapitin kayo ng kuya ko. Hindi ko akalaing ganoon mo ako pagsasamantalahan. Miss Gu, wala nang dapat tag-usapan. Pakibalik sa Boss Gu at sabihin sa kanya, kung masyado siyang abala sa kumpanya, at walang oras para disiplinahin ang kanyang anak. Hindi ako mag-aatubiling paagahin ang kanyang pagreretiro. Palabasin siya. Kuya Yan, Wewe, nakamali ako. Ate, tulungan mo naman akong magsalita, ate. May tao. Eh? Miss Jiang, pasensya na. Talagang pasensya na. Ako ang tanga kaya ako ginamit ng pamilyang Gu. At pinuntirya ka, nakapagsalita ng masasamang bagay. At nasaktan pa si An-An. Pasensya na. At saka, sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan sa pagligtas sa buhay ng nanay ko. Pero nabulag ako ng pamilyang Gu, at sa halip ay gumanti ng masama. Hindi na ako magiging ganito, na hindi makilala ang tama sa mali. An-An, pasensya na. Hindi ka pinayagan ni tita na tumugtog ng piano. Mapapatawad mo ba si tita? Ayos lang, tapos na ang lahat. Hindi na kailangang banggitin pa. Salamat sa'yo. Pero pinatawad na kita. Si An-An ay hindi pa. Kailangan mo pang turuan si An-An ng isang bagong kanta. Walang problema. An-An, mapapatawad mo na ba si tita? Sag, AMEA. Boss, ito ang nahanap kong. Mga transaksyon ni Kin Heng sa mga dayuhang kumpanya sa loob ng ilang taon. At saka, ang taong pinapahanap mo sa akin, dinala ko na rin. Ipasok sila. Boss Kin, maawa po kayo. Mas mabuti pang umamin na kayong dalawa ng totoo. Kung hindi, ang natitirang buhay ninyo ay sa loob na kayo magtatapos. Kami ang gumawa, kami ang gumawa. Si Boss Kin ang nag-utos sa amin na gawin ito. Hindi namin alam kung bakit kami pinapunta ni Boss Kin. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto kong kayo ang tumulong sa akin para tapusin ang isang tao. Ang kasalukuyang CEO ng Kin Group, si Kin Yan. Siya. Hindi ba siya ang pinsan ninyo? Sa harap ng pera. Walang kamag-anak. Gawin nyo lang ang inuutos ko. Pagkatapos ninyo, bibigyan ko kayo ng malaking halaga. Ipapaalis ko kayo ng bansa. Tandaan, bilisan nyo. At huwag mag-iwan ng ebidensya. Pero sa huli, hindi ba't nailigtas siya ng babaeng iyon? Dahil dito, kaming magkapatid ay hinilang. Walang nakuha ni isang kusing. Sa huli ay muntik pa kaming atayin ni Kin Heng para walang makapagsalita. Sino ang tinatawag mong babaeng iyon? Miss Jiang. Kayo dalawa. Kayo ang pinakamahalagang ebidensya ko ngayon. Bago ko tapusin si Kin Heng, walang kupuntahan kahit sino sa inyo. Litsing. Dalhin mo sila sa ibaba at ayusin. Masusunod, boss. Bilisan mo. Kin Heng. Pinsan, bakit ka nandito? Sinabi namin, na si Young Boss Kin, ang nagbigay sa aming dalawa ng malaking halaga, para anuman ang paraan, ay siguraduhin na mawawala ka sa mundong ito. Aye. Sino yan? Bakit niya ako sinisiraan ng ganyan? Ako ang iyong pinsan. Paano ko naman gagawin yan sa'yo? Kin Heng. Alam kong, para sa posisyon ng CEO ng Kin Group, marami kang ginawang masama sa likod. At ginamit mo pa ang pondo ng kumpanya. Sabihin mo, paano kita paurusahan? Simula ngayon, tanggal ka na sa posisyon mo bilang General Manager. Ang natitira, ipapaubaya na sa proseso ng batas. Bahala ka na sa sarili mo. Emmy. Kinyan. Hindi kita palalampasin. Umalis ka. Wala akong gustong makita.
Sino ka? Hindi mo ba alam na hindi ako tumatanggap ng bisita? Boskin, huwag kang magalit ng ganyan. Pumunta ako ngayon para tulungan ka. Tulungan ka? May paraan ako para kay Kinyan. Paano mo yun gagawin? May junior akong babae na si Jiang Konghuan. Kilala mo ba siya, Boskin? Jiang Konghuan. Ah. Yung babaeng itinatago ni Kinyan sa bahay. Bakit? May galit ka rin ba sa kanya? May galit ako sa kanilang dalawa. Yung taksil na si Kinyan, sinira ang aking klinika. Hindi ko sila papayagang makatakas ng maayos. Ay, tingnan mo. Malawak na bakanteng lot ito. Pwede tayong magtanim dito ng maraming puno. Ito ang libro ni An-An. Nagdrawing dito. Paano naman to sa tabi? Ito yung puno. Kulang ka ba ng iba? Kulang si Mama, di ba? Tanungin mo nga. Gusto ba ni Mama manatili at tumira kasama natin? Mama, halika na. CJ. Kung gayon, iguhit din natin ang natitirang. Isang puno. An-An, ano ang gusto mong iguhit? Iguguhit ko para sa'yo. Maliit na pulang bulaklak. Maliit na pulang bulaklak. Sij, halika. Ito ang maliit na pulang bulaklak ni An-An. Tingnan mo. Espesyal na ginuhit para sa'yo. Maganda ba? Gusto mo ba? Gusto ko. Uy, tingnan mo dito. Dito, iguhit pa tayo ng isang maliit na pato na lumalanggoy. Uy, tingnan mo. Maganda ba? Gusto mo, ikaw ang gumuhi para kay An-An. CJ, Anen, mas gusto mo ba ang maliit na pulang bulaklak? O dahon? Dahon. Dahon? Para sa'yo. Binilhan ka ng regalo ni Tio. Tingnan mo kung gusto mo. Wow, gusto ko. Salamat, Tio. Basta nagustuhan ni An-An, ayos na. Sa susunod, lahat ng gusto ni An-An, bibilhin ni Tio para sa'yo. Ano sa tingin mo si Tio? Ang gwapo ni Tio. Mabait din siya kay An-An. Gusto ko si Tito. Tito, gusto mo ba? Ang mama ko? Ang talino mo, An-An. Ang tito, gustong-gusto ang mama mo. Gusto ng tito na sabihin sa mama mo ang nararamdaman niya. Matutulungan mo ba si Tito, An-An? Sige, walang problema. Ako na ang bahala. Kung gayon, sabihin mo kay Tito, ano ang kinakagusto ni Mama? Ang pinakagusto ni Mama na bulaklak ay estoma. At pinakagusto niya ang kulay ub. Ang pinakagusto niyang ulam ay yutlingers. At ang pinakagusto niyang bata ay si An-An. Ang talino mo, An-An. Halika, laro tayo. Wala sa mga reseta na ito ang makakagamot. Sa sakit ni Kinyan. Kung hindi ko pa rin mababawi ang aklat ng panggagamot. Kailan pa ako? Makakauwi kasama si An-An. Mama, masama ang balita. Nahimatay si Tito Kin sa ibaba. Bilisan mo at tingnan siya. Ano? Bakit bigla siyang nahimatay? Sabi ni An-An na himatay ka raw. Pero mukha namang maayos ka. Jiang Konghuan. Alam kong ang muli nating pagkikita, hindi masyadong maganda. Pero sa panahong ito, natuklasan kong ang aking damdamin ay hindi ko na kayang lokohin. Gusto mo bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Maari mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Para makatayo ako sa tabi mo sa hinahara, alagaan ka at si An-An. Kinyan ako. Hello. Jiang Konghuan, kung gusto mong bawiin ang aklat ng panggagamot, pumunta ka sa klinika ngayon para hanapin ako. Tandaan, mag-isa ka lang. Bibigyan lang kita ng 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, kung hindi ka pa rin lumitaw, susunugin ko ang aklat ng panggagamot. Wala sa atin ang makakakuha nito.
At saka, huwag mong sabihin kahit kanino. Jiang Kong Huan. Hindi mo ako sasagutin. Kinyan, bitawan mo ako. Kung hindi, wala na talagang oras. Ang iba pa, hintayin mo akong bumalik bago mo sabihin. Liping, nandito na ako. Nasaan ang aklat ng panggagamot? Lumabas ka. Jiang Konghuan. Dumating ka nga. Para sa sirang aklat ng panggagamot na ito. Hindi ka talaga takot mamatay, ano? Huwag kang magsayang ng oras. Ibigay mo sa akin ang aklat ng panggagamot. Jiang Konghuan, talagang katulad ka ng guro. Binulag ng lumang imbensyon. Para akong tanga. Hawak ang ilang sirang karayom. Ilang halamang gamot. Nagtatago sa malalim na bundok. Talaga bang inisip mo na kaya mong magpagaling ng tao? Ha? Nakakatawa. Ha 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 ha. Oh. Tingnan mo. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ha? Ang gamurang halamang gamot na iyon ay isasama sa modernong teknolohiya. At gagawin itong malilit na gamot. Malilit na gamot. Ibebenta ko sa mga mayayaman. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kikitain ko? Libu-libong beses na kita. Tingnan mo. Ito ang dapat nilang maging tindig. Hindi dahil sa sirang aklat na ito. Liping, sinaktan mo ang guro. Kinuha ang aklat ng panggagamot. Hindi ka nakarapat-dapat maging doktor. Ang aklat ng panggagamot ay naglalaman ng libong taong karunungan. Ito ay kabutihan at sining ng pagpapagaling. Hindi ito para gamitin mo sa pagtugon sa iyong sariling pagnanasa. At para kumita. Ibigay mo sa akin. Sige. Gusto mo? Kung gayon, kunin mo mismo. Ha ha ha. Walang hiya. Jiang Konghuan, ito ang aking pinagpuyatan. Mula sa aklat ng panggagamot na ito, maingat na inihanda. Ang Zuimeng Midai. Ginawa ko ito para lang sa'yo. Kumusta? Maganda ba ang pakiramdam? Lesat, 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 lesat. AMM, 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 AMM. Lesat, 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 ledan. Ang kite mo noong bata ka pa. Bakit mo ako laging kinakalaban? Ngayon, sa wakas, nasa kamay ko na kita, di ba? Ang kite mo noong bata ka pa. Pero bakit? Kailangan mo akong laging kalabanin? Laging sinisira ang mga plano ko. Ganito na lang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sumama ka sa akin. Yag? EMEA. Hindi ka nalason? Paano nangyari yon? Liping. Hindi mo naman siguro iniisip. Nawala akong paghanda, di ba? Sa totoo lang, habang papunta ako rito, alam ko na gagamitin mo ang taktikang ito. Kaya matagal ko nang sinara ang aking Shenke at Danzhong. Ang pagkalason kanina ay isa lamang. Pagpapanggap na sinabayan ko lang. Kumusta? Ang regalo na inihanda ko para sa iyo. Ayos naman, di ba? Ha 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 ha. Ha ha. Liping, bakit ka tumatawa? Ano na naman ang pakana mo? Jiang Konghuan, sa tingin mo ba talaga? Ikaw ang mananalo? Ha ha. Tinyan, dumating ka nga. Itinaboy mo ako sa King Group, na parang asong gala. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa iyong libingan. Huan. Ayos ka lang ba? Kinyan, bakit ka nandito? Delikado dito. Umalis ka na. Oho. AME. Kinyan. Kinyan, ayos ka lang ba? Kinyan. Matagal na tayong hindi nakita. Huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka. Psych.
AMEA. Ngayon, wala sa inyo ang makakaalis dito. Hehe. Kayong dalawa. Magkasabwat pala kayo. Magkasabwat? Ito ay tinatawag na pagkuha ng kailangan ng bawat isa. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan ko. At ikaw, Jiang Konghuan, ay isa lamang. Pain para akitin si Kinyan dito. Tama, Jiang Konghuan. Hindi mo kami matatalo. Mula nang pumasok ka sa klinik na ito, lahat ng galaw mo ay nasa plano namin. Pirman mo yan. Hindi ko pipirmahan. Hindi pwedeng mapunta ang Kin Group sa kamay mo. Say, Kung gayon, wala akong choice. kundi saktan ng mahal mo. Liping. Paalam na, kapatid. Tigilan mo. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Kinyan. Ay, kapag hinalikan mo siya. Pakakawalan ko siya. Pero 10 segundo lang ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw ang pumili. 5, 4, 3, hiyaw. Pipirmahan ko yan. Kinyan, hindi ka pwedeng pumirma. Ang Kin Group ang pinaghirapan mo. Anong pinaghirapan? Mas mahalaga ang mahal ko sa lahat. Pirmahan ko yan. Pakawalan mo muna siya. Anong pakulo na naman yan? Bakit? Wala kang tiwala, di ba? Pareho kaming malubhang nasugatan. Anong magagawa namin? Liping. Hindi. Mahirap hulihin ang babaeng yan, hindi pwedeng pakawalan. Kapag sinabi kong pakawalan mo, pakawalan mo. Babae lang yan. At pareho pa silang sugatan. Anong magagawa nila sa akin? Bitawan. Say, pirmahan mo na. Hehe, hahaha. Tinyan, sa wakas natalo ka rin sa akin. Simula ngayon. Ako na ang mamumuno sa pamilyang Kin. Tinyan, tingnan mo ang kalagayan mo. Para kang asong nawawala. Baka gusto mong Ihatid na kita sa iyong huling hantungan. Mamaya na. Anong ginagawa mo? Akawalan mo ako. Wala, naiinis lang ako dahil sa paghamak mo sa akin. Medyo nainis. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang iyong lugar. Huwag. Bakit ka pa nakatayo diyan? Bilisan mo, iligtas mo ako. Bobo. Ay. Ag. Walang silbi. Puro pahirap lang. Ha. Yuping, ikaw na lang ang natitira. Sumuko ka na lang ng maayos. Sumuko? Haha. Bakit? Haha, itong pinuri ng guro ko na may pambihirang talento. Napakatalinong, aking minamahal na kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahalata. King Er. King Er, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mas mabuti pang unahin mo ang sarili mo. Mula nang pumasok ka sa klinikang ito, at tumapak sa silid na ito. Nasa loob ka na ng nakalalasong usok. Jiang Konghuan, kahit pa dumating ang Diyos ngayon, hindi kanya maliligtas. Dito ka mamamatay. Gayon papatayin kita, tapos papatayin ko rin ang matagal mo ng kasintahan. ha? Bakit? Gusto ko lang kunin ang aklat ng panggagamot ko. Bakit mo ba ako gustong patayin? Bakit? Haha, bakit? Nang sinira mo ang klinika ko, nang sinira mo ang pinaghirapan ko, bakit hindi mo nasipang ngayon, ha? Ha. Huwag kayong magmadali. Ipadadala ko kayong dalawa para maging isang sawimpalad na magkasintahan. Huwag mong saksakin ang nanay ko at si Tio King. Kung sasaksakin mo, sarili mo na lang. Nanay, Tio King. Gumising na kayo. Nanay, Tio King.
Anong nangyari sa inyo? Hindi pa ba sapat ang pagiging tapat ng puso ni An? Sana po ang nanay at si Tio Kin ay may gising na. Ha? Ha? Anong nangyari sa kamay mo? Para mag-isip ng kung ano-ano. An, anak pala talaga kita. Kianya, kumapit ka lang. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Mommy, sa wakas gising ka na. Kasi pagdating mo kanina sa ospital, bigla kang hinimete. Pinrotektahan na naman ni An si Mommy. Talagang mabait na baby ni Mommy. Basta't ligtas lang sa mommy, gagawin ni An ang lahat. Nga pala, nasaan na si Uncle Kin mo? Tigil. Mommy, parang masama ang lagay ni Uncle Kin. Wala ba talagang silbi si An? Hindi mo kasalanan yon, An. Pupuntahan muna ni Mommy si Uncle Kin. Palalabasin kita. Bakit nangyari to? Siguradong dahil sa akin to. Mula bata kasi sumusubok ako ng iba't ibang damo. Kaya't sa mga laso na yan, matagal na siguro akong immune. Pero walang ganitong panlaban si Kinyan. Para mahanap ka, Jian Konghuan. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Ikaw kasing malas na to. Tingnan mo ang ginawa mo kay Kuya Ayan at naglakas loob ka pang pumunta rito? Juan, dumating na kayo. Ha? Ah, 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 ah. Kuya Ayuan, gumising ka. Naku, Kuya, gumising ka. Sinabi ko na sa'yo, si Jian Konghuan ay isang malas na bituin, pero ayaw mong maniwala. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Tingnan mo sa ngayon, anong ginawa niya sa'yo? Jian Konghuan, ikaw na mamamatay tao. Kung hindi dahil sa'yo, bakit magiging ganito si Kuya Ayuan? Umalis ka rito. Umalis ka. Sana hindi na lang kita dinala sa bahay. Kung hindi kita dinala sa bahay, paano mo makikilala si Kuya Ayuan? Sa mga nakaraang buwan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito, dahil sa'yo nasalot. Juan. Juan, magaling ka sa panggagamot. Nakikiusap ako sa'yo, iligtas mo si Ayuan. Kung maililigtas mo si Ayuan, gagawin ng tita ang lahat para sa'yo. Luluhod ang tita para sa'yo. Tita King, huwag ka nang magpaloko sa kanya. Siya at ang kasama niya ay isang pairs ng malas na bituin. Maga o huli, papatayin nila ang lahat. Kung maniniwala ka pa rin sa kanya, wala na talagang pag-asa si Kuya Kinyan. Gujia, tumahimik ka. Ang galing ni Ate Kong Juan sa medisina at ang pagkatao niya. Alam nating lahat, kaya wala kang karapatang manghusga. Ikaw pa nga, ito ay usapin ng pamilya namin, ang pamilya Kin. Wala kang kinalaman dito. Ikaw ang dapat umalis. CJ, kung paulit-ulit mong sinasabi na ako ay isang malas na bituin at lahat ng kasalanan ay ibinabato mo sa akin. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ako ba talaga ang malas na bituin na nagdadala ng kamalasan o ang bituin ng swerte na makakapagligtas sa lahat. Tita, hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Kinyan. Signa. Mama, Lola, ipagdarasal ko po si Tito. Tiyak na magiging maayos siya. Mabuting bata talaga si An. Tita, lumabas muna kayo at hintayin ako. Sig. Hindi pa ba kayo alis? Nakakaistorbo lang kayo dito.
Kinyan, bakit mo ako pinagtanggol sa saksak na iyon? Alam mo ba, na habang nakahiga ka dyan, ang puso ko ay parang tinutusok ng karayom. Kinyan, Parang totoo na yata akong may nagkagusto na ako sa iyo. Pumayag na ako. Tinanggap ko na ang pagtatapat mo. Gumising ka na, please. Kinyan, gising ka na? May masakit ba sa iyo? Nahihilo ka ba? Magsalita ka naman. Jiang Kong Huan. Nag-aalala ka ba sa akin? Jiang Kong Huan. Nag-aalala ka ba sa akin? Ang mga sinabi ko kanina. Narinig niya kaya lahat? Hindi siguro. Nahimatay siya. Hindi ako nag-aalala. Bilang isang doktor, kailangan ko lang tingnan ang kalagayan ng pasyente. Kahit nahimatay ako kanina, naririnig ko pa rin ang mga sinasabi ninyo sa tabi ko. Jiang Kong Huan, lahat ng sinabi mo kanina ay narinig ko. Wala akong sinabi. Naghahalusinate ka lang siguro kanina. Jiang Kong Huan, sinabi mong gusto mo ako. At kapag nagising ako, tatanggapin mo ang kagatapat ko. Totoo ba yon? Basta gumising ka. Lahat ay totoo. Ang ganda. Matapos akong masaksak. Sulit. Anong sulit? Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba ang nangyari sa'yo kanina? Nandiyan naman si Dr. Jiang, di ba? Ayan, gising ka na. Ay naku. Salamat sa Diyos. Ma, ano ba? Dapat magpasalamat ka kay Ate Kong Juan at kay An-An. Ay, tama. Juan, An-An. Iniligtas ninyo ang buhay naming mag-ina. Kayo ang suwerte ng pamilya Qin. Kung marinig ko pa na may nagkakalat ng tsismis, hindi ko siya palalambasin. Miss Gu, mukhang hindi pa sapat ang parusa ko sa pamilya ninyo noong nakaraan. Paano ninyo nagawang gawin ito sa aking fiancé? fiancé? Ginawa na sa'yo ni Jiang Kong Juan ang lahat ng ito. Makakasama ka pa rin sa kanya? Sa halip na mag-alala ka sa akin, mas mabuting mag-alala ka kung ang Jin Group ay may kinabukasan pa. Kinyan, pagsisisihan mo ito. Jiang Kong Juan, huwag kang masyadong magyabang. AMEA. Tito, gising ka na rin sa wakas. Kanina pa ako sa labas. Nagdarasal na sana si Tito. Ay, may gising na. Jiang Kong Huan. Ang dami mong kinago sa akin. Anak ko si An-An. Bakit mo itinanggi? Paano mo nalaman? Sa klinika. Naghalo ang dugo ko at dugo ni An-An. Pwede na po bang tawaging Papa si Tito Kin ni An-An? Papa! Aking pamangkin. Aking apo. Aking pamangkin. Ilalabas ko muna si An-An para makapag-usap kayo ng maayos. Saan masakit? AMM. Pa, anong nangyayari sa'yo? Pa, anong ginagawa mo? Ano ba ang ginawa mo sa labas? Paano mo nagawa yan sa pamilya Qin? Wala akong ginawa. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo, ano? Ngayon, pinipigilan ng pamilya Qin ang kumpanya. Malapit nang malugi ang kumpanya. Alam mo ba yan? Pa, alam ko na. Si Jiang Kong Juan ang may gawa nito. Jiang Kong Huan. Iya malas na yan. Nga. Girlfriend na siyang gayon ni Kinyan. Siguradong galit siya sa'yo dahil iniwan mo siya noong bata pa. Kaya pinagbayad ka ni Kinyan. Lintik, sinabi ko na noon na hindi dapat ibinalik ang salot na yan. Dito, ngayon, ayos na ba? Kanina sinabi mong bubuhayin mo ang pamilyang Gu at hihigitan pa ang pamilyang Qin. Totoo ba yan o hindi?
At mawawala si Jiang Konghuan ang walang hiyang yan. Wala namang ebidensya. Baka naman manloloko ka lang? Siyempre totoo. Boss Ge, Miss Ge. Hindi nyo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan nyo lang malaman na may bibigay ko ang gusto nyo. Sapat na yan. Kung gayon, bakit mo kami tutulungan? Dahil mayroon tayong isang kaaway. Sina Jiang Konghuan at Qin Yan. Hinarangan nila ang daan ko. At sinira ang lahat ng sa akin. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Basta mawala lang si Jiang Konghuan, ang walang hiyang yan. Kahit ano gagawin ko. Napakadali lang, kunin nyo lang ang anak ni Jiang Konghuan. Ayos na. Ano? May anak si Jiang Konghuan. Pa, hindi mo alam. May 4 na taong gulang ng anak si Jiang Konghuan. Pero anong kwenta kung sasabihin ko sa'yo? Miss Ge, hindi ito ordinaryong bata. May kakayahan siyang gawing totoo ang bawat sinasabi. Ganun ba? Ang sinasabi niya, nangyayari talaga? Noong nakaraan, halos maalis ko na si Jiang Konghuan. At si Qin Yan, yung magkasintahang hayop na yan. Magpakailanman. Pero dahil lang sa isang salita niya, nasira ang plano ko. Kung wala lang siya, matagumpay na ang plano ko noon pa. Kaya pala. Noong pumunta ako sa bahay ng mga king, may sinabi siya sa akin. Bigla akong naramdaman na may mali sa katawan ko. Parang hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Kaya pala siya ang may gawa. Kaya, kung mahuli natin siya, ayos ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makatakas siya. Gusto kong mawala sila sa mundong ito magpakailanman. Anong nangyari sa'yo? Parang wala ka sa sarili mo. May pakiramdam ako na may masamang mangyayari. Baka pagod ka lang. Juan, may problema. Nawala si An-An. Ano nang sabi mo? Nasaan si An-An? Nawawala siya. Saan siya pumunta? Dinala ko si An-An para mamili. Paglingon ko, wala na si An-An. Hinanap ko na siya sa lahat ng dako. Pero hindi ko talaga siya makita. Siliping ang may gawa nito. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Kung Juan, kumalma ka. Hindi mo pa alam ang sitwasyon. Hindi mo rin alam kung nasaan si Liping. Kung pupunta ka ngayon, delikado yon. Pero si An-An. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si An-An. Kung malalaman ni Liping ang sikreto ni An-An. Eddie, Nahuli na natin ang tao. Anong gagawin natin ngayon? Hoy, bakit ka nagmamadali? Gamitin muna natin siya. Para mapapunta rito sina Jiang Konghuan at Qin Yan. Kapag natapos na natin siya, saka natin haharapin ito. Paano kung magising siya? At kung ano-ano ang sabihin, edi tayo. Bakit ka natatakot? Anuman ang mangyari, isang 4 na taong gulang na bata lang yan. Takutin mo lang ng kaunti, iyak na yan. Kasalanan ko, kung hindi ko lang sana isinama si An-An sa labas. Litsing, binibigyan kita ng 2 oras. Hanapin mo ang kinaroroonan ni Liping. Opo, boss. Hindi, kailangan kong lumabas uli. Kailangan kong bumalik sa supermarket. Paano kung naghihintay si An-An doon? hello. Nagmamadali ka ba ngayon? Gujia, ikaw ang kumuha kay An-An. Saan mo itinago si An-An? Hindi ba't umuwi ako? At sinabi kay Papa na may anak na si Ate. Kaya gusto lang makita ni Papa, ang kanyang apo. Kaya nagdesisyon ako na iuwi si An-An. Pinapayuhan kita na huwag mong saktan si An-An. Kung hindi kita palalampasin. Bakit naman ganoon kataranta si Ate? May sikreto ba na hindi masabi? Gusto mong makita ang mahal mong anak? CJ, Naalala ka rin ni Papa. sa pamilyang Gu, nandoon si An-An. Gu King.
Zhonghuan, sa tingin ko, wala si Gujia ng ganoong talino. Siguradong nakipagsabuatan siya kay Liping. Ang layunin niya ay para maakit ka doon. Noong nakaraang beses, nabiktima tayo ng panlilinlang ni Liping. Kailangan nating maging maingat ngayon. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Kaya ako na lang mag-isa. Ang haharap sa kanila. Pamilyang Gu, Liping. Mga luma at bagong utang. Sabay-sabay nating ayusin ngayon. Jiang Konghuan. Iwanan mo na naman ba ako? Mag-isa. Kinyan, hindi ito. Laro. Ang panlilinlang ni Liping. Alam mo naman. Hindi ko nahahayaang. Sumama ka pa sa akin sa panganib. Konghuan. Sabi mo nga, maraming panlilinlang si Liping. Kung pupunta ka ng ganyan, masyadong delikado. Konghuan, mag-isip ka ng kalmado. Kung magkasama tayo, magtutulungan tayo, at mas malaki ang tsansa nating manalo. Konghuan, sabay tayong pumunta. Para iuwi si An-an, okay? Sige, sabay tayong pumunta. Para iuwi si An-an. Nasaan si An-an? Uy, Tingnan niyo kung sino ang bumalik. Ang ating panganay na anak ng pamilyang Gu, si Jiang Konghuan. Konghuan. Tingnan mo, kakabalik lang, umalis na agad. Ilang araw nang hindi tumatawag. Wala na ba ako sa puso mo bilang ama mo? huwag kang magsayang ng oras. Nasaan si An-an? Ilabas niyo si An-an. Sinasabi ko sa inyo, kung may mangyaring masama kay An-an, hindi ko kayo palalampasin. Sin. Bata lang yan. Napagod sa kakayak, mahimbing na natutulog sa itaas. Pero mas mabuti pang mag-alala muna kayo sa sarili niyo. Anong ibig mong sabihin? Kumusta ang regalo na inihanda ko para sa inyo? Kumusta? Ang lasang ansyensa na ito, huwag kayong mag-alala. Gusto ko lang kayong patahimikin sandali. Hayop ka, pinag-agawan mo ang atensyon ko. Hindi ba't napakagaling mo? Sige pa. Ngayon, sisirain ko muna ang mukha mo. Para makaganti. Sinasabi ko sa'yo. Ang malas na bituin ay mananatiling malas na bituin. Hindi kailanman magiging bituin ng swerte. Aray. Ikaw. Kayo, bakit hindi kayo naapektuhan? Bakit? Ito ay galing kay Dr. Lee. Amuin nyo lang, at mawawalan na kayong malay. Liping, magkasabwat nga kayo. Paulit-ulit kayong naghahanap ng gulo. Huwag niyo akong sisihin kung magiging masama ako. Ako ang kapatid mo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Patayin ka? Hindi ba't napakadali naman noon para sa'yo? Mula ngayon, ang buhay niyo ay gugugulin niyo sa wheelchair. Ayoko. Gusto ko lang malaman niyo na huwag ninyong tatawirin ang limitasyon ng isang ina. Ngayon, bilisan niyo at sabihin. Nasaan si An-an? Liping, anong ginawa mo kay An-an? Ang bilis nyo namang dumating. Wala talagang silbi ang mag-ama. Counting oras na lang ang natitira. Sinasadya mo lang silang magkatagal ng oras. Anong kinakain mo kay An-an? Liping, ibalik mo sa akin si An-an. Himakbang ka pa ng isa. Huwag ganyan. Ibalik mo sa akin si An-an. Basta ibalik mo lang si An-an sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kahit ang aklat ng panggagamot ay hindi ko nakukunin. Imposible. AMEA. Ang mahalaga mong anak. Na may ganitong kakayahan. At may ganitong napakalaking sikreto. Kaya pala noon, ay pinoprotektahan mo siya ng husto. Kaya pala, ang sinasabi niya ay nagkakatotoo. Ngayon na nasa akin na siya, hindi ba, makukuha ko na ang lahat ng gusto ko? Katayuan, pera, hahaha. Nanaginip ka. Ano yan? Ito ang pinakabago kong ginawang. Zuimeng Midai. Pinainom ko lang ito. Sa anak mo.
Gayon, susundin niya ang lahat ng sasabihin ko. Kung ano ang ipagawa ko sa kanya, ay gagawin niya. Ikaw na hamak na traitor. Ha? Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang bisa ng gamot ko. Ha? Halika. Ulitin niyo ang sinasabi ko, lumuhod kayo sa akin. Lumuhod kayo sa akin. Psych, psych. Kumusta? Jiang Konghuan. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang pakiramdam ng mamatay sa kamay ng sarili mong anak. Hindi pwedeng masaktan si An-An. Ginawa ni Liping ang gamot, batay sa aklat ng panggagamot. Sa aklat ng panggagamot na iyon, siguradong may solusyon. Kailangan muna nating hanapin ang aklat ng panggagamot. Nasaan? Abalahin ko muna si Liping. Samantalahin mo ang pagkakataon para kunin. O? Nag-usap ba kayo ng huling habilin? Oh. Chuhi, lumabas ka. Nasaan? Bakit hindi ko makita? Nasaan? Bakit? Gusto mo talagang mamatay, ano? Kung gayon, pagbibigyan kita. EMM. Ehem. Nahanap ko na. Ha? Ayos ka lang ba? Tapos na ang laro. Halika, An-An, ulitin mo pagkatapos ko, Jiang Konghuan. Kinyan. Mamatay kayong lahat. Jiang Konghuan, Kinyan, kayong lahat. Mama, Papa. Imposible. Ito. Sabi sa aklat ng panggagamot. Para mawala ang Zuimeng Miday. Kailangan ng dugo ng ama ng biktima. Paumanhin. Ang ama ni An-An ay nandito lang. Liping. Alo ka na naman. Talo na naman ako. Hindi ako papayag. Kung mamamatay ako, may sasama ako. Mamatay ang masamang tao. Huwag mong saktan ang papa ko. Paumanhin, tita. Ako ang dahilan kung bakit si Kinyan ay paulit-ulit na nasasaktan. Kong Juan, hindi mo yan kasalanan. Kung hindi ko lang sana hinayaan na kunin ng pamilyang Gu si An-An. Hindi sana mangyayari ito sa kuya ko. Juan, huwag ka nang masyadong magsisisi. Buhay kayong nakabali. At si An-An ay maayos lang, sapat na yon. Mas gugustuhin ni Kinyan na siya ang masaktan. Kaysa kayong dalawa. An-An, gisingin mo na si Papa. Papa, gumising ka na po. Hinihintay ka namin ni Mama. Ano ba talaga ang nangyari ng gabing yon? Si Liping ay hindi rin makontak. Hayaan na. Basta nakuha ko na ang kumpanya. Ipatawag ang lahat. Magpapatawag ako ng board meeting. Bakit biglang nagpatawag ng board meeting? Itong siyang Boston? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yang Boston, bakit mo kami? Pinapunta rito. Ngayon? Pinapunta ko kayo rito ngayon para ipahayag ang isang bagay. Ako na ang magiging CEO ng Kin Group mula ngayon. Ano si Boskin? Si Boskin ay naospital dahil sa pinsala. Hindi pa alam kung mabubuhay. Ang Kin Group ay isang malaking korporasyon. Hindi ito maaring walang pinuno kahit isang araw. Bukod pa rito, inilipat na ni Boskin ang lahat ng kanyang shares sa akin. Ngayon ako na ang may pinakamaraming hawak na shares sa Kin Corporation. Ako na ngayon ang inyong bagong CEO. AMM. Xiao, Kuya. Hindi pa nga ako nakakarating. Paano matatapos ang meeting? Kinyan, paano ka? Anong pakialam ko kung dumating ka?
Huwag mong kalimutan na nailipat mo na ang lahat ng iyong shares sa akin. May fingerprint mo pa nga doon. Ang papel na sinasabi mo, ito ba? Kinyan, niloko mo ako? AMEA. Matagal ko nang alam na pinagnanasaan mo ang posisyon ko bilang C. Sa tingin mo ba wala akong paghahanda? Siyempre, kung hindi ka naniniwala, pwede mo itong ipa-verify. Pero sa tingin ko, wala ka ng oras para doon. Kinheng, ikaw ay sangkot sa kasong sadyang pagpatay at paglustay ng pundo ng publiko. Mangyaring sumama ka sa amin. Julio. Mama, ang gamot na ito. Magpapagaling ba sa sakit ni Papa? Siyempre, Babalik pa ba tayo sa nayon ng Jianjie? Miss ko na si Lola Guro. kapag gumaling na ang sakit ni Papa, dadalhin ko na pabalik si An-An. Nagkaaminan na kami ni An-An. Ayaw pa rin niyang manatili sa tabi ko. Gusto mo nang umalis. Kung gayon, ilabas na natin. Ito ang gamot na pinakuluan ko batay sa reseta mula sa aklat ng panggagamot. Kapag naubos mo na ang 5 dosis, ang problema sa iyong kondisyon, dapat ayos na. 1 dosis bawat araw. Kung gayon, may 5 araw pa. Ano ang sinabi mo? Wala, sabi ko inumin ko mamaya. Papa, takot ka ba sa pait? Hindi na mapait kung kakain kang candy. Teka, kung sasabihin kong hindi pa gumagaling ang sakit ko, hindi ba alis si Jiang Kong Huan? Ete kong Juan, anong nangyari sa'yo? Mukha kang malungkot ah. Binuli ka ba ng kuya ko? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kuya mo kamakailan. Hindi niya ako pinapansin. Pakiramdam ko ang lamig niya. Ano? Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Nga pala, Weiwei. May alak ka ba? Alak, Ang lalaking aso na si Kinyan na yan. Hindi niya ako pinapansin. kung hindi, bakit hindi mo siya lapitan at tanungin? Subukan mong suyuin siya. Kung susuyuin ko si Kinyan, madali lang siyang suyuin. Bakit hindi ko siya susuyuin? Dahil walang hiya. Siya naman ang laging nagsasabing mahal niya ako. Tapos ngayon, binabaliwala niya ako. Hihiwalayan ko siya. Sino ang hihiwalayan mo? Kuya, bakit ka nandito? Hey, Hay, bahala ka na diyan. Alis na ako. ay, MM. hihiwalayan si Kinyan. Ang dami kong ginawa para lang gamutin siya. Tapos ngayon, siya pa ang hihiwalay sa akin. Pwede bang huwag mo akong baliwalain? Jiang Kong Huan. Pwede bang huwag mo akong iwan? Walang tao sa bahay? Jiang Kong Huan. Ang kagatapat ko noon, wala akong nakuha na sagot. Kaya naghanda ako ng isa pa. Bakit mo ako hindi pinapansin? Nitong mga nakaraang araw,
Narinig ko kasi kayo noong araw na iyon. Ikaw at si An-An, na kapag gumaling ako, uwi kayo ni An-An sa nayon ng Jiangjia. Nagalit ako sa'yo. Dahil iwan mo na naman ako mag-isa. Minamahal kita, tapos iwan mo na naman ako. Ano naman itong ginagawa mo ngayon? Naisip ko na. Dahil ayaw mong manatili dito. Saan ka man magpunta mula ngayon, sasama ako sa'yo. Jiang Kong Huan, sa buong buhay mo. Huwag mo nang isiping iwanan ako uli. Kinyan. Ang sinabi ko ay, uwi kami ni An-An para ibalik ang aklat ng panggagamot. At para na rin hanapin siguro. Kailan ko sinabing iiwan kita? Jiang Kong Huan, 4 na taon kitang kinalampas. Pinalampas ko ang 4 na taon ng paglaki ni An-An. Ayoko nang palampasin ka pa. Sa hinaharap, mananatili ako sa tabi ninyo ni An-An, alagaan ko kayo. Mamahalin ko kayo, gagawin ko kayong pinakamasayang tao sa mundong ito. Kaya, papakasalan mo ba ako? Hayaan mong ako ang maging sandalan mo mula ngayon. Pakasalan mo siya, pakasan mo siya. Ete, pumayag ka na. Mama, bilisan mo. Sagutin mo na si Papa. CJ,